Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Magandang balita para sa mga fans ng Minnesota Timberwolves. Ang kanilang all-star big man Karl-Anthony Towns ay inaasahan na makakabalik na sa kanilang lineup bago pa man matapos ang regular season o bago sumapit ang playoffs. Mas mabilis nga siya nakabalik kaysa sa inaasahan. Ang expected nga sa kanya ay out na siya hanggang sa unang bahagi ng first round ng playoffs, meaning at least Game 1 and Game 2. Ganun pa man, ayon nga kay Shams and The Athletic ay sumasali na si Towns sa mga team workouts ng number 1 seed Minnesota Timberwolves. Ibig sabihin nga nito ay tapos na din siya sa individual workouts at ang next step sa kanya ay ang makasali na sa team scrimmages. Malaking bagay nga ito para sa Minnesota. Madami ngang sinasabi na sila dapat ang targetin ng mga play-in teams dahil wala pa si Towns sa unang bahagi ng playoffs. Ganun pa man ay mabilis nga siya nakarecover just in time bago magumpisa ang playoffs. Ngunit malaking kudos nga sa team na ito, especially kay Naz Reid na posibleng manalo ng 6-man Player of the Year award ngayon. Nag-step up nga sila. Nawala si Towns na number 1 sila at babalik siya na number 1 pa rin sila. Imagine Lakers without AD, Mavs without Kyrie, Kings without Sabonis, Bucks without Lillard o kung ano pa man na team na wala ang kanilang number 2 guy na isang all-star. Most likely nga ay babagsak ang kanilang record. Kaya naman malaking kudos sa Timberwolves dahil napanatili nila ang kanilang pwesto sa tuktok ng Western Conference kahit na wala si Towns na nag-average din ng 22 points and 8.5 rebounds per game. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang isa pang good news ay babalik na ang star player ng Atlanta Hawks, Trae Young, matapos sumailalim ito sa isang surgery. Inaasahan na makakabalik siya para sa play-in tournament. Si Trae Young ay nagtala din ng 26.4 points, 2.7 rebounds, and league second best 10.8 assists per game ngayong season. Ngayong andito lang din naman tayo sa usapan ng Atlanta Hawks, is it safe to say na hindi patas ang play-in tournament sa Eastern Conference? Dahil kung ikaw nga isang 9th or 10th seed team, the most you can win sa isang play-in tournament ay 2 game. At kung ikaw naman ang 7th or 8th seed team, the most you can lose is 2 games. Sa West nga ay gets mo pa dahil sobrang dikit naman talaga ng standings. Ang 10th seed Warriors nga ay may 35 losses at ang 8th seed Sacramento Kings naman ay may 33 losses. Manalo nga ang Warriors ng 2 beses at matalo naman ang Kings ng 2 beses sa play-in tournament, tabla na ang kanilang record. Ngunit sa East nga kung titingnan natin ito, ang 10th seed Atlanta Hawks na may 42 losses at the moment ay may pagkakataon na pauwiin ng Sixers o ang Miami Heat na may 35 losses sa play-in tournament. At ang masaklap nga dito ay kahit matalo pa ang Hawks sa lahat ng natitirang games sila at magkaroon ng 45 o 46 losses at may panalo naman ng Miami Heat o ng Sixers ang lahat ng natitirang games sila at manatili sila sa 35 losses, may chance pa rin nga ang Hawks sa pauwiin sila sa play-in tournament. Just imagine kung si Jimmy Butler biglang nilagnat sa araw ng play-in tournament o kaya naman si Joel Embiid o kaya naman nagkadayariya ito o kaya naman out si Coach Spo dahil sa isang sudden event or emergency at natalo sila. Ang 10 games nga nila na agwat sa regular season ay mababaliwala. Personally, mas maganda nga para sa akin ang magkaroon ng play-in tournament kung ang isang conference mga kaibigan ay within 2 or 3 games lamang ang pagitan ng 7, 8, 9, and 10 seed. Kayo ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo?